Noong nagwawalis ang isang bata sa kusina, hindi niya inaasahang makakakita siya ng isang kalawanging kutsilyo sa pader. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang hugatin ito. Pero sa sandaling nahugot niya ito, mabilis na natanggal ang mga kalawang sa kutsilyo, at biglang puminang ang talon nito sa nakasisilaw na gintong liwanag. Pagkatapos, nagbago ito at naging napakaraming mahiwagang sikreto sa pagluluto, na biglang pumasok sa katawan ng bata. Sa isang iglap, natutunan niya agad ang lahat ng sikreto at tamang paraan ng paghiwa sa pagluluto. Mabilis na lumipas ang 20 taon. Akala ng marami ay magiging tanyag siyang kusinero, na makikilala sa buong mundo, pero pinili niyang itago ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Nagtrabaho siya sa isang Michelin restaurant sa isang maliit na bayan, bilang isang ordinaryong kusinero. Sa halip na magluto ng mga steak at pasta, araw-araw niyang inihahanda ang hulatang, isang maanghang na sabaw na pamana-pan ng kanyang pamilya. Hindi akalain na dinalagsa ito ng napakaraming customer para lang matikman ang sabaw niya. Kaya naman sa loob lang ng ilang araw, limpak-limpak na salapi ang kinita ng restaurant. Pero dumating ang araw ng swelduhan. Akala kasi ng may-ari ng restaurant, ang tagumpay na ito ay dahil lamang sa kanilang Michelin chef. Maliit ang tingin niya sa hulatang at sinabing sinisira lang nito ang reputasyon ng kanyang mamahaling restaurant. Kaya naman, sa pilitan niyang kinaltasan ng 500 piso ang sweldo nito. Ang sweldo ko po para sa buwang ito ay 2,500 piso. Kinaltasan kita sa pagkain, tulugan, at kuryente, kaya 2,300 piso na lang ang matatanggap mo. Pero, hindi ba't napagkasunduan natin noon na walang bawas para sa pagkain at tulugan? Bakit sumasagot ka pa kapag binabayaran ka? Ha? Nakikitira ka na nga at kumakain sa pamamahay ko, binibigyan ka na nga ng makakain. Anong masama kung kaltasan kita ng 200? Isang tagaluto ka lang naman ng hulatang. Magpasalamat ka na nga at nakakuha ka pa ng 2,000 piso. Huwag kang walang utang na loob. At huwag ka nang mapagkwenta riyan. Kung hindi lang kita kinaawaan dahil ulila ka na sa mga magulang mo, hindi kita hahayaang manatili rito sa kusina para lang manggulo. Pero, Tiyo, ang niluluto kong hulatang, maraming customer ang pumupunta rito para lang doon. May mukha ka pang ipagmalaki ang basurang sabaw mo. Alam mo ba kung ano to? 5 bituing Michelin restaurant tong pag-aari ko. Hindi ito lugar para sa mga mumurahin at maduming sabaw sa tabi-tabi. Halo, Doc Zhang. Ano po, lumala ang lagay niya, ma. Magkano po ang kailangan? 2,500 piso. Sige po, sige po. Gagawan ko agad ng paraan. Sige po, salamat. Nasa ospital po ang kapatid ko. Kailangan niya ng pera ngayon. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo naman po sanang bawasan ang sahod ko ngayon. Pwede po ba? Pangako po, magpapakasipag ako at gagawin ko ang lahat ng trabaho, para mabawi ko po ang bawat sentimo para sa inyo. HMP, nagdadrama ka na naman ba? Sabihin ko sa'yo, hindi uobra sa akin ang ganyang arte. Kahit may sakit pa ang kapatid mo, pakiba namin doon. Sige, kung ganyan din lang, aalis na ako sa trabahong to. Yung 1,000 pisong deposito na binayad ko noong pumasok ako, pakiusap, ibalik nyo sa akin. Magre-resign ka, o di mas mabuti, kusa kang umalis. Kaya bawas lahat yung deposito mo. Bakit napakasama nyo naman? Sumusobra na kayo, pati ba naman deposito ko, kukunin nyo. Ha? Ako ang masusunod dito, kaya kung kunin yan kung kailan ko gusto. Kung matapang ka talaga, sige, ireklamo mo ako sa Dole. Sige, tandaan mo to, hindi ko to kalilimutan. Iyon na yung deposito ko, hindi ko na kailangan. Pero siguraduhin nyo lang, na hindi kayo magsisisi sa huli. Aba, nagbabanta ka pa talaga, ha? Tingnan ko lang kung ano ang mararating ng isang hamak na tagaluto ng hulatang. Tingnan natin kung saan ka pupulutin, HMP. Napakalakas ng loob mo, hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Buti nga at umalis ka na, para lumanas naman ang paligid dito. Kuya, patawad po. Naging pabigat lang ako sa'yo, dahil sa akin, nawalan ka pa ng trabaho. Ano ka ba? Ikaw na lang ang tanging pamilya na mayroon si kuya. Kung hindi kita aalagaan, sino pa ba ang gagawa nun? Kaya huwag mo nang isipin yan, ha? Gagaling ka. Sisiguraduhin kung gagaling ka. Magpahinga ka lang ng mabuti at huwag mag-alala. Nangangako si kuya sa'yo. Makaalis din tayo sa lugar na to balang araw. Makakalipat din tayo sa isang malaking bahay. Yung may malalaking bintana at napakaginhawa. Lolo, Papa, Mama. Patawarin niyo ako kung wala akong silbi. Hinayaan kong maghirap si Xiao Nian sa piling ko. Simula sa araw na ito, sisikapin kong buhayin at palagwin ang recipe ng hulatang ng ating pamilya. At ipapakita ko sa buong mundo ang galing nito. Mag-iipon ako ng maraming pera para mapagamot ang kapatid ko. At ipapakita ko sa lahat ng mga nangmamaliit sa amin. Magsisisi rin lahat ng nangapi sa atin. Dati,
Sinabi ni Lolo, para maging may kunat ang gluten ng hula soup, dapat masihihin at i-roll out ng maigi ang dough. Sa ganoong paraan lang, lalabas ang pinakamasarap na lasa ng gluten. Kuya, anong pinapakuluan mo riyan? Ang bango naman. Sige, bye. Tikman mo tong ginawa kong hula soup. Ang sarap, napakasarap talaga. Parang biglang gumaling ng kalahati ang sakit ko. Ang recipe ng soup base para sa hula soup na ito ay minana pa sa pamilya Lin. Hindi ako papayag na hindi ako maging matagumpay sa buhay. Diyos ko, sino kaya ang nagluluto niyan? Sobrang bango naman. Oo nga, amoy masarap na sabaw ng karne. Ang amoy na ito, parang galing doon sa kawawang magkapatid, sa katabing kwartong inuupahan. Sinabi ko na sa inyo, ayoko ng mga mapagkunwari at marteng western food na yan. Gusto ko lang humigop ng mainit na hula soup. Nasaan ang sabaw? Nasaan na ang sabaw ko? Ay, kayo pala yan, Boss Joe. Sino po ba ang nagpagalit sa inyo? HMP. Mabuti at dumating kayo. Nasaan na yung hula soup na palagi kong iniinom? Dalian nyo, ilabas nyo na. Napakadali lang yan kung gusto nyo ng sabaw, Boss Joe. Kara-rating lang sa amin ng isang batch, ng pinakamataas na kalidad ng wild ginseng galing Changbay Mountain. Ipapahanda ko agad sa kusina para may hain sa inyo. Ang espesyal na nourishing herbal soup. Opo, tikman nyo po ito, Boss Joe. Malaking pera po ang ginastos namin para kumuha ng master chef ng Cantonese cuisine para personal na magluto nito, garantisado po. Boss Joe, bakit po? Sinabi ko ng hula soup ang gusto ko. Hindi ba kayo nakakaintindi? Gagamitin niyo pa tong kung ano-ano para lang utuin ako. Ganyan ba magnegosyo rito sa Fuman Pavilion? Boss Lin. Kaya kami kumuha ng membership card dito ay kalahati dahil sa magandang lugar, at kalahati dahil sa sabaw na yon. Sino ba namang iinom ng walang kwentang sabaw na yan? Sir Joe, mga sir, huminahon po muna kayo. Pasensya na po talaga. Hindi po muna namin may hahanda yung maanghang na sabaw ngayon. At bakit? Masyado po kasing maalat at maanghang yung sabaw na yun, hindi po bagay isilbi sa inyo. Kaya naman po kami, sinisante na po namin yung tagaluto ng sabaw. Ano? Mga tanga kayong dalawa, nagawa nyo pang sibakin ang napakahusay na kusinero. Buisit, kung hindi lang dahil sa masarap na sabaw na yun, hindi ako tatantong sa bulok mong restaurant. Tama, at ito ang tatandaan ninyo. Bukas. Bago magtanghali bukas. Kapag hindi ako nakahigop ng maanghang na sabaw na yun, ipapakansela naming lahat ang mga lifetime membership namin. Kasalanan to ng buwisit na si Ling Chen. Hindi ko siya palalagpasin. Boss, napakasarap po talaga ng sabaw nyo. Halos mabaliw na nga po ang mga kasamahan ko sa opisina dahil dito. Maraming salamat sa pagpo-promote para sa akin. Ha, wala yun. Napakasarap naman kasi talaga ng sabaw mo. Sige boss, una na muna ako. Ha, sa uulitin. Chairman, sabi po ng doktor ay kailangan ninyong magpahinga ng maayos. Bakit po kayo pumasok ulit sa opisina? Hi, ang humiga lang sa kama sa ospital maghapon. Kapag wala akong ginawa, baka manghina lang ang matatanda kong buto. Pero wala pa po kayong kinakain buong araw. Huwag ka nang mag-abala pa. Ilang taon na akong may anorexia. Nasubukan ko na ang lahat ng klase ng masasarap na pagkain, pero wala pa ring talab. Chairman So, hindi po pwede ang ganyan. Ang So Group ang namungunang at pinakamalaking korporasyon sa buong bansa, na may malawak na negosyo maging sa ibang bansa. Umaasa po sa inyo ang buong kumpanya na pamunuan ito. Kaya hindi po kayo pwedeng magkasakit ng ganyan. Sinong kumakain dyan sa desk niya? Hindi nyo ba alam ang patakaran ng kumpanya? Wala man lang kayong kadisiplina-disiplina. Papasensya na po, Chairman. Ay iligpit ko na po ito agad. Sandali. Pwede ko bang matikman yan? Kahit isang subo lang. Ang bango naman.
Sir Su, ano pong sinasabi nyo? Chairman, sa tabi-tabi lang naman po ang pwestong yan. Baka hindi po malinis ang tinda nila dyan. At baka hindi rin po masarap. Ito nga ang lasa. Ito talaga ang lasang yun. Ang sarap. Napakasarap. Supervisor, ang chairman. May malubhang anorexia po si Sir Su. 2 buong taon na, wala siyang makain kahit ano. Umaasa lang po siya sa dextrose para mabuhay. Kumuha na po kami ng pinakamagagaling na chef sa buong bansa. Gumawa na rin ng kung ano-anong paraan, pero wala pa rin siyang gana. Nanghihina na talaga ang katawan niya. Pero ang mangkok na to ng maanghang na sabaw, parang nagligtas talaga sa buhay ni Sir Su. Meron pa ba? Gusto ko pa. Isang mangkok lang po ang nabili ko, pero mukhang meron pa po doon sa pwesto niya. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Bilis, bumili ka pa, kahit magkano, babayaran ko. Bilhin mo ang buong tinda niya. Hindi, ako na mismo ang pupunta. Kailangan kong makilala ang taong gumawa ng sabaw na to. Ingat po kayo, balik po kayo kapag nagustuhan nyo. Kuya, hulaan mo kung magkano ang kinita natin ngayon. Siguro mas malaki ng konti kaysa kahapon. Naman, kumita tayo ngayon ng mahigit 500. Pero para sa sakit ni Xiao Nian, kailangan natin ng hindi bababa sa ilang 10,000 piso para sa pagpapagamot niya. Hindi pwede to, kailangan ko pang magsipag ng husto. Buwisit kang bata ka. Sa wakas, nahanap din kita. Mga tao, tingnan nyo to. Huwag kayong bibili sa kanya. Napakasama ng budi ng taong to. May inihalong kung anong bawal sa sabaw niya. Tama. Nagkaproblema ang mga customer sa restoran namin dahil sa kinain nila sa kanya. Tiyak na may hinalong marumi sa sabaw na yan. Walang mananagot kapag nasira ang mga tiyan nyo. Tito, tita. Bakit niyo po ako sinisiraan ng ganito? Hindi gagawin ng kuya ko ang ganyang bagay. Masasama kayong tao. Aba, lumalaban ka na ah. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Tingnan mo kung paano ko wawasakin yung bulok mong pwesto ngayon. Oh. Tumigil kayo. Ito talaga ang amoy na to. Napakabango. Napakabango talaga.